No, no. UA, go away. For these reasons, the representation or this representation votes no to House Bill 4058. Mga kasama, may ilang tagumpay sa budget process na ito. Pero sa dulo ng lahat, hindi ito sapat. Noong September 21, nakisama po ako sa libo-libong Pilipino sa trillion peso march sa EDSA. Hindi para magsalita, kundi para makinig sa panawagan ng karaniwang mamamayan. At ang kanilang sigaw, iisa lang po ang mensahe. Isang budget na tapat, bukas, at may saysay para sa ordinaryong Pilipino. Ngunit sa bersyon ng budget na ito, nananatili pa rin ang bilyon-bilyong pondo sa unprogrammed appropriations. Pondong madaling abusuhin. Ang ganitong uri ng pondo ay parang anino sa likod ng proseso. Hindi nakikita, ngunit may kapangyarihang makaapekto sa buhay ng mamamayan, lalo na sa buhay ng mga kinakatawan ko mula sa Dinagat Islands. Higit pa, ang tunay na proseso ng budget ay hindi dapat ginagawa sa likod ng saradong pintuan. Dapat itong bukas sa pagsusuri, pagtatanong at partisipasyon ng taong bayan. Sa halip, naiwan lamang sa pangakong napako ang pagsabi na magkakaroon ng mga mekanismo para sa tunay na transparency at accountability, para sa tunay na pakikilahok ng mamamayan sa proseso ng pagbuo ng national budget. Mula sa iskandalo ng flood control hanggang sa mas malawak na larawan ng katiwalian sa ating bansa, galit at pagod na ang sambayanang Pilipino. At higit sa galit ay isang malinaw na panawagan. Isang panawagan para sa katapatan, pananagutan, at makabuluhang partisipasyon ng mamamayan. Ang pondo ng bayan ay hindi simpleng numero sa papel. Ito ang salamin ng tiwala ng taong bayan. Ito sana ang pagkakataon ng Kongreso. Ito upang ipakita na kaya nating magpatupad ng tapat at bukas na pamamahala. Yan lamang ang natitirang pag-asa na pwedeng kapitan ng mamamayan. At dahil naniniwala po ako na walang maliit, walang malayo at lahat ay mahalaga, para sa mga dinagat nun, Madam Speaker, mga kasama, ang boto ko po ay no. Dear colleagues, allow me to explain my no vote on the House Bill 4058 or the 2026 General Appropriations Bill. I cannot, in good conscience, vote for a budget that has failed to exorcise the phantoms of corruption. The glaring presence of the unprogrammed appropriations is an odious legacy that this Congress has yet to remove. This budget process was our opportunity to answer the persistent calls from the people to expunge the vestiges of corruption. But sadly, we still missed the call of the times. Ang lantarang pangungurakot sa pera ng taong bayan at patuloy na pang-abuso ay produkto ng pagkabigo ng mga kapulungan ng Kongreso. These institutions continuously failed in its mandate to uphold transparency, accountability, and integrity within the budget process. Sinabi sa atin that at the core of the budget process is trust. Trust. Sabi nga ng isang pelikula ni Sarah G., trust. Wow, big word. Tiwala. Something that this institution is still struggling to regain. There were efforts to restore trust in the budget process, bringing in civil society to voice their inputs to make the budget more centered on the interests of the people. Still, the House fell short. Civil society was denied access to the House Budget Amendments Review Subcommittee report prior to the second reading vote. Aanhin natin ang pa-livestream at pa-civil society participation sa committee at plenary debates kung may milagro namang mangyayari behind closed doors at insertions pagdating ng BICAM. If we are truly sincere in our mission to rebuild trust, then the House leadership knows what it needs to do. Issue a directive for an open bicameral conference committee
to make the budget process truly and fully transparent. Nasayang at sinayang ang pagkakataon na ibalik ang tiwala ng taong bayan. Trust remains a big word for all of us. Madam Speaker, this colleague, my dearest colleagues, I reiterate that I emphatically vote no to the 2026 GAB because of reasons of trust. Madam Speaker, my distinguished colleagues, I respectfully vote no to House Bill number 4058 or the 2026 General Appropriations Bill. We are at a crossroads, my distinguished colleagues. Sa makasaysayang pag-ungkat ng bilyones na kinukurakot na pondo na dapat nilalaan sa mamamayang Pilipino, nasaan ang priorities sa mga susunod na itaon? Kung ihahati ang base budget ng bawat ahensya sa dapat na mga benepisyaryo nito, ito po ang resulta, Madam Speaker. Kapag hinati ang buong pondo ng DepEd, lalabas na 90 pesos at 50 centavos lang ang nakalaan sa kada estudyante araw-araw. Samantala, kung hatiin naman ang pondo ng SUCs at CHED sa lahat ng college students ngayon, nasa 100 pesos naman ang nakalaan sa kada estudyante araw-araw. Pero kapag hinati ang buong budget ng PNP, on average, Kapag hinati naman ang buong budget ng PNP, on average 2,522 pesos ang nakalaan sa pulis kada araw. Kung ikukumpara sa AFP, 4,629 pesos kada tao kada araw. Ito ang realidad ng ating budget. Tama ba ang priorities na ito? Klaruhin natin. Kahit may papogi points sa 4% GDP allotment sa education na pinagmamalaki ni Pangulong Marcos Jr., sabit lang ito sa minimum international standards na pag-iiwanan pa rin ang batayang pangailangan ng mga kabataan. Bulok pa rin ang mga pasilidad mula elementarya hanggang kolehiyo na binabayo pa ng mga bagyo, baha at lindol. In the light of the 1 trillion pesos allotted to flood control projects only in the past 3 years, unacceptable na may kulang pa rin sa pagpondo ng karapatan ng kabataan sa edukasyon. Samantala, 738.4 billion pesos po ang budget para sa pasismo, sa confidential and intelligence funds at mga armas at operasyong panunupil sa mga lumalaban, sa korap at mga pahirap na polisiya. Sa bilyones na ito, 9.5 bilyong piso ang nakalaan sa suporta sa NTF-ELCAC, kasama na ang bogus development fund at 200 bilyong piso ang budget sa pension ng military and uniform personnel. Meanwhile, ang 13.9 billion piso para sa social pension sa mga milyong-milyong naka-waitlist or 1 milyong naka-waitlist na mahirap na lolo at lola na tig 1,000 pesos lang, hindi mahanapan ng fiscal space. 13.9 billion pesos po. Imbes na pondohan ng kalusugan, transportasyon, iba pang serbisyo, puro paayuda at pinapalobo sa pondo para mabihag ng mga politiko ang mga maralitang Pilipino. This is a peak performative budget from a peak performative president. Labas sa mga vlog at PR, ito po ang totoo. Nang tinanong natin diretsyo kung kaya pa bang madagdagan ang pondo, sabi sa atin, hindi na kaya, wala na raw pera. May pera though, napupunta lang sa pasismo, base militar, gera, bayad utang at pork barrel. This is unacceptable, Madam Speaker. At hindi po ako nag-iisa. Tumitindig po sa likod ko, sa harap din natin, kasama natin mga ligdar estudyante, UP, PUP, PNU, Rizal Technological University, we have at to iba pa. remind And that's that why 3 minutes po, expired already. Thank you. that's why po, Please wrap up. yes, and that's why po tumitindig po kasama ang kabataan at mamamayan. Kami po na patuloy na tumitindig para sa mas mataas na edukasyon, na pondo at iba pa. We vote no to House Bill 4058. But let me first thank the Committee on Appropriations under the leadership of Chair Mika Swansing for their hard work during this very tedious budget process. Nagpapasalamat tayo sa pagtanggap ng komite sa ating amendment na bawasan ng budget ng Office of the Vice President dahil sa hayagang pambabastos ng mismong Vice Presidente sa Kongreso at sa ating konstitusyon sa paulit-ulit ng hindi pagsipot
sa plenaryo para ipaliwanag at pagtanggol ang budget ng OVP. Nagpapasalamat din po tayo sa mga dagdag na pondo sa Interagency Council Against Trafficking or IACAT under the DOJ, sa mangrove planting and mangrove rehabilitation or protection under the DNR, sa pag-retain sa budget ng 4Ps sa additional budget for resettlement housing program at multipurpose community facilities ng DSUD at increase para sa classroom construction ng DepEd. Pero Madam Speaker, sa kabila ng mga ito, mas mabigat pa rin ang mga hindi naging katanggap-tanggap para sa representasyong ito. Humihingi ang judiciary ng 28.31 billion reconsideration, pero ang binigay lang ay 1.46 billion. 5.15% lang po ito. Isang co-equal branch na may napakalaking papel ang hudikatura pero kulang-kulang ang suporta. The judiciary deserves not just respect in words, but support in resources. Also, Madam Speaker, we're also dismayed by the cut in the additional budget for the Commission on Human Rights. Taon-taon na lang underfunded ang CHR. Madam Speaker, wag naman nating kuriputin ang pangangalaga sa ating dignidad at karapatang pantao. Meron pa pong iba pero kulang na po ang oras para pagbanggitin sila isa-isa. Let me just focus please on the unprogrammed appropriations. I firmly believe, Madam Speaker, it's time to stop having unprogrammed appropriations in the national budget. Hindi lang dapat ito i-zero, kundi dapat ay no, wala na dapat unprogrammed funds sa General Appropriations Bill. Unang rason, unprogrammed appropriations have no definite source of financing. Walang tiyak na pagkukunan ng koleksyon ng buwis o utang para dito. Kung wala palang pera ay bakit magbabalak na gumasta? Section 22, Article 7 of our Constitution is clear that the basis of the General Appropriations Bill is the budget of expenditures and sources of financing, including receipts from existing and proposed revenue measures. If there's no definite and identifiable revenue stream, Congress cannot constitutionally authorize such appropriations. Pangalawang rason, the practice of having unprogrammed appropriations is tantamount to undue delegation of legislative power to the executive. Only the legislature has the power to appropriate. In the past, billions have been authorized to be released without adequate congressional scrutiny and sufficient safeguards. Naging pugad tuloy ito ng mga ghost, substandard, and overpriced projects. Also, some UA items came in lump sums with no specificity or itemization, with no prior determination of, say, real projects and actual recipients. Only the executive knows how unprogrammed funds are being used, and we in Congress and the public find out only after the fact. This abdication of the congressional power of the purse must be discontinued. If Article 6, Section 25, Paragraph 6 of the Constitution prohibits any law allowing transfer appropriations, then it is constitutionally abhorrent, likewise, to grant the executive Mr. the Abad. unbridled discretion to appropriate funds on its own. I know that my time has expired, but I have very important reasons why I'm opposing this and why I'm stressing about this unprogrammed appropriations. Let me have just 2 more minutes, Madam Speaker. Pangatlong rason, nagiging kumbiniyenteng parkingan ang unprogrammed appropriations na mga dapat naman ay programado at obligado ng mga gastusin. This practice has created persistent false hopes and mass deception among the affected sectors and agencies. But since my time has expired, therefore, my stand against the unprogrammed appropriations is a constitutional imperative. Wag lang zero, kundi no, UA, go away. For these reasons, this representation votes no to House Bill 4058. Thank you very much. For Akbayan Party List, I vote no the 2026 General Appropriations Bill. We recognize the hard work that went into crafting this measure. But the decision to vote no comes down to the answer to 3 simple but compelling questions. Does the 2026 budget support the future of our youth? Does it uplift the lives of our people? Does it end the culture of corruption? Nakakalungkot man sabihin, Madam Speaker, pero ang sagot sa 3 tanong na ito ay hindi. Una, hindi sapat ang suporta sa ating kabataan, lalo na sa gitna ng lumalalang krisis sa edukasyon. Ayon mismo sa DepEd,
kulang tayo ng 165,000 classrooms. Ngunit sa 2026 budget, at most 25,000 classrooms lang ang maaaring maitayo sa susunod na taon. At hindi lang yon. Ayon sa PSA, may 2.2 million na kabataang edad 15 hanggang 24 ang hindi nakakapag-aral. Ngunit sa 2026 budget para sa alternative learning system, wala pa sa 200,000 ang matutulungan. 9% lamang po yan ng ating out-of-school youth. Sa madaling salita, the 2026 GAB, sa ilalim nitong GAB ay dehadong-dehado pa rin ang kabataang Pilipino. Hindi rin po maiaangat ng 2026 budget ang buhay ng ating mga kababayan. Napakaliit ng pondo para sa kalusugan, higit 1% lamang ng GDP, samantalang ayon sa World Health Organization ay dapat ito ay nasa 5%. Ramdam na ramdam ng mga Pilipino ang kakulangan dahil kalahati pa rin ng gastos sa pagpapagamot ay galing sa sariling bulsa. Mas malala pa, kulang sa 129 billion ang PhilHealth, kahit malinaw ang batas na dapat sigurado ang pondo para sa mga benepisyo ng mga PhilHealth members. Universal healthcare ang pangako sa taong bayan, pero sa 2026 GAB, mukhang universal hirap pa rin ang ating aabutin. Pero higit sa lahat, sa 2026 budget, tuloy pa rin ang ligaya dahil meron pa rin unprogrammed appropriations. 243 billion pesos na basta lang ipinauubaya sa Executive Department kahit hindi malinaw kung paano ito gagamitin at kung saan ito mapupunta. Imbis na matuto tayo sa mga ghost projects sa nakaraan, hindi pa rin natutuldukan ang corruption. That is why I cannot, in conscience, support this budget. Para sa lahat ng mga estudyanteng walang maayos na silid-aralan, para sa lahat ng kabataang hindi nakakapag-aral, para sa lahat ng mga pamilyang hindi makabayad sa ospital, at para sa lahat ng mga taxpayer na nagpupuyos na sa galit dahil nilulustay ng mga tiwaling opisyal ang buwis na galing sa kanilang dugo, luha at pawis, I vote no to the 2026 General Appropriations Bill. Thank you, Madam Speaker. Once again, Madam Speaker, we are confronted with a national budget that tells us whose lives matter and whose lives are merely left to survive. The proposed 6.79 trillion national budget for 2026 is being hailed as a budget for recovery. But when you strip away the grand words, the persistence of vague, bloated, and secret funds tells us otherwise. The numbers tells a different story. At least 695 billion remains to be allocated to numerous port-driven programs based on our computation in the Makabayan block. One is the 243.2 billion in unprogrammed appropriations, lump sum funds with no clear details, no clear beneficiaries, and no clear accountability. 10.9 billion pesos for confidential and intelligence funds, 32.6 billion for farm-to-market roads. Billions are still hidden in unprogrammed appropriations, confidential and intelligence funds, farm-to-market roads, and other discretionary infrastructure projects. In other words, before us is a pork feast for the powerful and scraps for the people. Kahit anong palit ng pangalan o forma, pork is pork. No matter how you plate it, it still stinks of corruption. Kaya malinaw na ang budget na ito ay fiesta para sa mga kurakot, habang lumalobo ang pondo para sa mga proyektong walang malinaw na saysay. Patuloy namang pinapabayaan ang mga serbisyong tunay na kailangan ng mamamayan. Farmers and fisherfolk remain abandoned while imports flood our markets. Under the 2026 national budget, there is no sufficient support and production subsidy for the neglected sector that feeds our country. Kung ikukumpara sa dambuhalang budget para sa infrastruktura, napakaliit lamang ng mapupunta para sa lokal na produksyon. Workers continue to bear the brunt of low wages and indecent jobs, while the government allocates its budget to short-term, temporary work programs like TUPAD, which gets a whopping 22 billion compared to 1.26 billion in industry development and micro, small, and medium enterprises.
Public healthcare in our country remains unaffordable. Sa halip na maglaan ng sapat na budget para sa pagpapatayo ng mga dagdag na ospital at pagsisiguro na hindi na kailangan pumila ng mga pasyente at mamamayan sa napakahaba para lang makakuha ng guarantee letters mula sa 49.2 billion na medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Shelters for women and children continue to be underfunded. Madam Speaker, this pork-laden budget kills the people's call for genuine agrarian reform and national industrialization. We should be funding food security, not fund secrecy. We should be investing in farmers, fisherfolk, and workers, not in the comfort of the corrupt. We must increase the budget for agriculture. We must strengthen national industrialization, build industries that generate decent jobs, that provide a living wage and reduce dependence on imports. We must raise allocations for health and education, fund shelters and protection services for women and children. Please wrap up. Support programs for LGBTQIA+ community, migrants, senior citizens, persons with disabilities, and all marginalized sectors long left behind. This is the kind of budget that builds a nation. Para taon-taon, pag nagpapasa tayo ng budget, tila nagsisilbi lang sa iilan. Dapat ito ay magsilbi sa taong bayan. Funds are treated as political rewards instead of public lifelines. But women will not be silent. The people will not be silent. Ang panawagan ho ng representasyon na ito mula sa Gabriela Women's Party, we stand firm in opposition to all forms of pork barrel programs and insertions. Hindi deserve ng kababaihan at mamamayan ang tira-tira lang habang ang kurakot ay busog na busog sa pera ng taong bayan. Thus, this representation votes a resounding no to this 2026 budget. Maraming salamat, Madam Speaker. Buong puso ako naniniwala na malayong maayos ang 2026 General Appropriations Bill kaysa sa mga nakaraang noong 19th Congress na pinagmulan ng galit ng mga mamamayan. Maayos na! Bakit nagpalusot pa ng 250 billion na unprogrammed funds? Section 22, Article 7 of the 1987 Constitution, which mandates that the President must submit a budget of expenditures and sources of financing within 30 days of Congress regular session, and the GAA must be based on it. And program funds have no definite source of financing. Without a clear revenue basis, Congress cannot constitutionally authorize such appropriations. And program funds effectively delegate Congress' exclusive power of the purse to the executive branch. And program funds is lump sum in nature, lacking itemization. Article 6, Section 25, Line 6 of the Constitution clearly prohibits any law allowing the transfer of appropriation, much more one that grants the executive discretion to appropriate funds on its own. Congress cannot abdicate its constitutional duty by handling over blank checks disguised as unprogrammed funds. Unprogrammed funds only create illusions that projects might be funded through uncertain savings, big new revenues, or speculative new loans. These conditions almost never happen. And program funds is a convenient escape hatch, a political mirage that misleads agencies and the public. Kung may bagong revenue, kung may pagkakataon ng bagong mga utang, pwede naman magkaroon ng supplemental budget. From the 2023, 2024, and 2025 GAA, program funds were transferred into unprogrammed allocations, resulting in the funding of legitimate program projects, rechanneling it into pet projects of legislators, and ended out as ghost projects, substandard projects, and unnecessary expenditures. And program funds has been used not to serve the people, but to manipulate public funds. It's time to end this deception. Kung talagang para sa bayan ng budget, alisin na ang unprogrammed funds. Kongreso ang may kapangyarihan sa paggastos, huwag nating ipasa sa Executive Department
ang kapangyarihan yan. Salamat po. I vote no. Sa aming mga katutubo, kagaya ko na isang sama bangingi, pinapahalagahan namin ang prinsipyo ng kasilasa, na ang ibig sabihin ay ang pagmamahal at pag-aalaga. May simple kaming panuntunan, kung sino man ang nangangailangan, sila dapat ang pinapahalagahan. Ito ang ating sukatan ngayong araw. Ang budget ba ng 2026 ay budget para sa mga kababayan nating mahihirap, may sakit, at mga nasa laylayan? Madam Speaker, noong budget deliberations, ako ay tumayo upang bigyan ng sapat na pondo ang pabahay, pangkalusugan, pag-aaral at kabuhayan ng mga katutubo. Nakakalungkot na sa kasulukuyang General Appropriations Bill, hindi ito mangyayari. Una, sa usapin ng kalusugan, kung ikumpara sa health investments ng ibang bansa, barya lang ang ating health budget against the GDP next year, na nasa humigit kumulang 1% lamang ang GDP. Paglabas natin sa Kamara, sasalubungin natin ang ating mga kababayan, mga mahihirap na nagkakasakit sa dengue, leptospirosis at influenza ngayon. We bow our heads in shame with next year's health budget, knowing na may mga nagkakaroon ng komplikasyon o namamatay sa mga sakit na preventable naman sana. At ang PhilHealth, kulang ng 34 billion pesos ang pera na nasa PhilHealth para masiguro ang benefit claims next year. Lubos na nakakabahala kung ang mismong health insurance ng bansa ay naghihingalo. Kung pasyente ang PhilHealth, nangangailangan na ng life support ito. Pero parang pang band-aid lamang ang mabibigay ng 2026 budget. Pangalawa, hindi makatarungan ang 2026 budget sa ating mga katutubo, lalo na ang mga sea-based indigenous peoples na nananatiling invisible sa prioridad ng gobyerno. Wala tayong definite allocation para sa pabahay ng mga mangingisda at katutubo sa ilalim ng 4PH program. At sa Basic Education Facilities Program, wala tayong definite allocation para sa pagpapatayo ng mga floating schools para sa kanilang mga anak. Pangatlo, ang 2026 budget, hindi sapat ang budget ng National Commission on Indigenous Peoples para i-implementa ang kanilang mandato. May mga aplikasyon ang mga katutubo na nakapending na ng 20 taon na pag-iiwanan na ang ating mga IP habang nagpapatuloy ang land grabbing. Hindi rin sapat ang budget ng NCMF para sa Hajj operation na humigit kumulang 6,000 pilgrims ang inaasahang mag-Hajj taon-taon. Habang mataas pa rin ang unprogrammed appropriations ng 240 billion pesos na hindi masilip at prone sa palakasan, hindi ko po magawang aprubahan ang budget na ito. Madam Speaker, President Ramon Magsaysay said, "Those who have less in life should have more in law." Sa 2026 budget, those who have less in life are invisible. Your heart is where your money is. Kung nasaan ang pondo mo, nandun ang puso mo. Please wrap Sa up. budget ng 2026, hindi ko nakikita na para sa mahihirap ang puso. Madam Speaker, I, Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula, votes no to this budget. Ito ang budget na hindi ko nakikita ang puso para sa mahihirap. I vote no to House Bill 4058 despite some budgetary reforms, both procedural and substantive, that we have adopted under the leadership of Chairperson Mika, which I hope will be sustained and improved in succeeding Congresses. I remain conscionably disturbed by the continuing presence of unprogrammed appropriations in order to guard against a repeat of the grave abuse of unprogrammed appropriations. Offhand, I would personally opt for the scrapping of unprogrammed appropriations altogether. I am only willing to consider endorsing unprogrammed appropriations so long as, one, serious steps are taken to disallow
malpractices like making arbitrary insertions and hijacking of funds from program appropriations toward unprogrammed appropriations. Hence, the imperative of institutionalizing an authentic open BICAM. Number two, unprogrammed appropriations will only be for the prompt and adequate delivery of urgently needed critical social and economic services. And three, the amount of unprogrammed appropriations in the GAA does not exceed the amount as in the NEP. In the cases of fiscal year 2024 and 2025 GAA, the insertions were made during the BICAM. Just the same, to avoid the arbitrariness inherent in an unprogrammed appropriation scheme, in the event of a contingency, a supplemental budget affords a good balance of speed and deliberation in addressing the challenge of the contingency. The congressional power of the purse must be asserted, but asserted judiciously. It is enough that in a large area, that power is vitiated. In the proposed 2026 budget, the sum of almost 1 trillion pesos is automatically earmarked for debt service, a sum that could construct and repair so many classrooms and or support so many nutrition and health programs. It is worrisome to note that the 2026 debt service appropriation is only for interest payments. The country must make principal payments of more than 1 trillion pesos to be sourced from 2026 domestic and foreign borrowings. Additionally, to plug the budget deficit amounting to more than 1.6 trillion, the borrowings must exceed 2.6 trillion pesos. It will be more than Herculean to extricate the country from the national debt trap, amounting to 17.47 trillion pesos as of August 2025. Madam Speaker, I reiterate my no vote to House Bill 4058. Una po sa lahat, nais kong i-recognize ang Committee on Appropriations sa paglalaan ng 255 billion pesos mula sa DPWH patungo sa mga programa ng kalusugan, edukasyon, agrikultura at iba pang sektor. Ngunit, ang natitirang 624 billion pesos ay maaari pa ring pagmulan ng korupsyon. Dahil kung babanggitin ko ang pahayag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, almost 100% ng mga bidding sa DPWH sa buong bansa ay luto. Almost 100%. Pagkatapos ng lahat ng mga flood control hearings in aid of legislation, hindi natin dapat aprubahan ang parehong mga presyo sa mga proyekto ng DPWH. Kaya iminumungkahi kong ibaba ng 25% ang mga presyo ng DPWH upang mabawasan ang posibleng 150 billion pesos ng posibleng kickbacks. Mr. Speaker, I want to make this very clear. Ang DPWH ang nagtatakda ng mga presyo at sila rin ang nagsasagawa ng mga bidding. At kahit hindi kunin ng isang congressman ang kickback mula sa mga proyekto ng DPWH sa kanyang distrito, makukuha naman daw pa ng mga taga-DPWH ang kickback mula dito. Kaya itinutulak ko na ibaba ang presyo ng DPWH para wala nang makukuhang kickback ang DPWH. The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing, dear colleagues. I believe that our distinguished colleagues here are good men, that many of us here want to end kickbacks in DPWH, but assume this is impossible. I am making this manifestation in hopes that we can chip away at the perception of impossibility. Maaari nating wakasan ang kickbacks sa ilang distrito ng DPWH at balang araw sa buong DPWH.
Distinguished colleagues, dagdag ko rin po dito na ang Region 4A ay halos 15% ng population at GDP ng buong bansa. Pero nakakakuha ng mahigit kumulang 10% lamang ng budget ng DPWH. Kaya dahil nandito po ako sa seksyon ng mga kinatawan ng Batangas, Cavite, Laguna, Quezon at Rizal, nakikiusap po ako na kung sa susunod na bersyon nitong panukalang budget ng 2026, may savings ang mga presyo ng DPWH, sana dagdagan naman ang share ng budget ng mga distrito ng Region 4A. Pangwakas, umaasa rin ako na hindi tutol ang mayorya na patuloy kong ipahayag ang aking pagtutol sa overpricing at mga kickbacks sa DPWH. Sana'y patuloy nating pahintulutan ang mga tinig sa Kongreso na manawagan ng tunay na pagbabago at pagwawakas ng kickback sa DPWH. To give credit to the Committee on Appropriations, the GAB was an improvement on the NEP. At umaasa po ako na ang GAA ay magiging improvement sa GAB. Maraming salamat po. I rise today to register my vote no on the third reading of the General Appropriations Bill. While this representation recognizes the necessity and urgency of passing a national budget, Congress should always commit to fiscal responsibility and institutional integrity. These compel me to oppose this measure based on the following critical grounds. First, the retention of unprogrammed appropriations amounting to 250 billion rounds counter to the growing demand for transparency and fiscal discipline. These funds, outside the regular budget and subject to broad discretion, have long fueled public distrust. Sa pagsisimula po ng Kongresong ito, sinabi po ng House leadership that the 2026 budget will be the most transparent budget, the most open budget. Pero parang hindi po natin tinupad ang pangakong ito. Akala po natin totoong magbabago na. Akala po natin totoong magre-reforma na. Pero itinago lang pala ang mga questionableng pondo under the guise of unprogrammed appropriations. For a new member of this chamber, this is not just a line item. It is a test of whether we will continue old habits or chart a more accountable path. Second, the reduction of the Office of the Vice President's budget to 733.2 million, reverting to its 2025 level, disregards the real and tangible work done on the ground. As someone taking my first stand on the national budget, I believe that public service should be funded based on impact, not politics. To ignore performance because of political alignments weakens institutions that we should be strengthening. Third, the huge allocation of 1.4 billion to the Presidential Communications Office for ASEAN to 2026 reflects misplaced priorities. While hosting international events has its place, it should not eclipse the basic needs of our citizens. As a new legislator, I am expected to help build a future budget culture that puts substance over show. At bilang panghuli, the budget process continues with marginalization of regular appropriations committee members. Madam Speaker, may I request for a 1-minute extension? You may proceed. Ako po ay miyembro ng Appropriations Committee. 134 po kami na miyembro nito. Ngunit, hindi ko po naramdaman masyado ang aking partisipasyon sa committee na yon. Dahil mangilan-ilan lamang ang may kapangyarihan na mag-approve o mag-deny ng mga amendments. Halos 14 lang sila na miyembro ng Budget Amendments Review Subcommittee o yung BARC. Sila lamang ang nakapangyayari at nasusunod sa budget amendments. The creation of the subcommittee effectively concentrated power to approve or deny amendments to a few members, marginalizing the broader membership of the committee, and how much more, the public that was promised transparency over the process. The reasonable addition of funding for relevant programs were not given credence
and yet glaringly unexplained items were accommodated in the proposed budget. Parang napagod lang si Kong Eli Fernando at si Kong Tino sa mga budget debates, pero wala rin nangyari sa kanilang manghahe. This undermines the collegiality that should be a guidepost for the committee and stifles the value of the open democratic debate over the allocation of public funds. I'm winding up, Madam. Let the record reflect that my opposition is a stand for fiscal responsibility, transparency, and the fundamental integrity of our legislative process. For these reasons, a deficit in procedural transparency, the proliferation of ambiguous and program funds, and the effective marginalization of regular legislators in the deliberative process, I vote no on the General Appropriations Bill. Thank you, Madam Speaker. No ang boto ng kinatawang ito sa General Appropriations Bill para sa fiscal year 2026. Hindi po ito people's budget. Sobrang tinipid at kapos na kapos ang pondong nakalaan para sa interes ng taong bayan. Sa kabilang banda, tuloy ang ligaya ng iilan at mga dayuhan. Magtutuloy-tuloy ang malawakan at sistematikong korupsyon at pagwawaldas ng taong bayan. Bagaman tinanggal ang locally funded flood control projects, pinalobo naman ang budget para sa kalsada, farm-to-market roads, tulay, multipurpose buildings at iba pang infrastructure projects. Habang hindi binabago ang umiiral na sistema, ito ang patuloy na pagmumulan ng malalaking kickback o SOP. Pinalobo rin ang pondo para sa ayuda kung saan pinaiilalim sa patronage ang serbisyong panlipunan. Sa madaling sabi, nananatili sa 2026 proposed budget ang pork barrel system na salalayan ng patronage politics na kasangkapan ng presidente upang mapairal ang kontrol sa lehislatura at sa buong sistemang pampulitika. Sa aming tansya, merong minimum na 695.78 bilyong pork barrel funds sa General Appropriations Bill 2026 kung saan 414.72 billion ay sa legislators at 281.07 billion ay presidential pork barrel. Pinapanatili ang sistema ng allocables o tiyak na alokasyon o parte ng bawat legislator sa budget ng DPWH at iba pang infrastructure. Nagkakahalaga ito ng minimum na 230 million para sa bawat congressman at 3.2 billion para sa senador. Higit pa, nananatili at ayaw tanggalin ang 243 billion unprogrammed appropriations o ang bagong forma ng presidential pork barrel na maaaring gugulin batay sa malawak na diskresyon ng Pangulo. Hindi matatakasan ng Pangulo mismo ang direktang pananagutan para sa 3,700 infrastructure projects noong 2023 at 2024 na pinondohan ng 214.4 billion mula sa unprogrammed appropriations at marami ngayon sangkot sa corruption. Pinananatili rin ang napakalaking confidential and intelligence funds, 10.08 billion na mayorya ay nasa Office of the President. Ang budget din na ito ay para sa paghahanda bilang lunsaran ng gyera. Bilang lunsaran ng gyera ang Pilipinas ng US sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng Marcos Jr. Administration at ng DND-AFP. Bilyon-bilyon ang nakalaan para sa EDCA sites, para sa infrastructure projects lang ng militar sa ilalim ng TICAS at para sa General Sport ng NTF-LCAC. Please wrap up. Kulang ang classroom at kakarampot ang sweldo ng mga guro. Pinaasa ang mga teacher. Ang pangakong overtime pay naging OTY o okay, thank you. Dahil zero budget ang nilaan para dito. Dagdag pa rito, wala nang ang bayad, abonado pa ang mga guro sa aral program.
Kapos na kapos rin ang pondo para sa kalusugan at sa right self-sufficiency na hindi target ng kasalukuyang administrasyon. Makatwira ng galit ng taong bayan. Kung ito ang pambansang budget na ating pinapasa, tiyak nabubuhos ang mamamayan sa lansangan upang ipanawagan. Lahat ng sangkot dapat managot. Ibasura ang pork barrel system, imperialismo, feudalismo, burokratang kapitalismo, ibagsak.